Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpaw. Wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay ang ipinunta nga ni Kim sa Paris kung saan syempre, 'di ba, ang balita nga kaya nawala po si Kimi ay para sa kanyang training, para sa kanya pong gagawin na project with Paolo Avellino. Pero sa nangyari ang napag-alaman ng mga fans nag-aral talaga si Kim doon. Kaya naman, pag-usapan natin ang tungkol dito, lalo pat, eto na nga ni-reveal na ang next project nila, Kim and Paolo, under po dito sa Prime Video. Pero bago po ang lahat sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais po natin magbasa ng ilang comment ngayong gabing ito mula sa ating mga Kakimpaw fans, taga-subaybay, na nakikinig sa atin pong daily updates bilang pasasalamat at para bigyan na rin po ng tinig ang kanilang mga reaksyon at opinyon hinggil po sa mga nangyari sa Kimpaw bilang mga fans ng dalawa. At ito na nga ang first commenter natin para po sa gabing ito ay comment po ni Ma'am Norma Dayag. So shoutout po at magandang gabi. Sabi niya rito, buti nga Gandara sa kanila na flop yung Blood versus Duty para ipamata sa management na ang naapi ay nagwawagi. Ang inaapi ay nagwawagi. Samantala, ang taong mataas ang pangarap ay lagapak kung bumagsak. Sampal sa management at kay Gerald yan. Yung outcome ng Blood versus Duty, hehehe. Ito yung hula ni Kimi sa ginawa nila. Kasi parang inuto ito. Inuto. Ito lang kami, Kimpaw fans, ipapalit pala sa Blood versus Duty ni Gerald at Richard. Congratulations KP for the success of the Alipay. Gerald, pahiya kayo, pati management, so what a shame. Gandara, please solve na para sa KP. Problem solved na para sa KP. Yes, these bashers are paid by this Lucifer, the head of all devils, gaya ni Judas, na ipinagbili niya si Jesus sa mga Judas para makita at madakip si Jesus. Tao pa kaya, Gandara? Tao pa kaya naghanid sa pera? Kaya kayo mga devil's mind, the bashers, di kayo magtatagumpay sa idea niyo na pabagsakin ang KP. God bless them both, KP. So ayun na nga, 'di ba? Nais po nating ipag-celebrate ito pong pagtaas muli ng ratings nila Kim and Paolo, na kanila pong ulit ang kanila pong pangalan itaas, na patuloy pong ibinabagsak ng mga bashers. Grabe yung pagpupuntilya sa kanila nung nakaraan, tapos wali lang din pala yung ipapalit sa kanila. Tinalo pa po ng Kimpaw, lalo na yung nila first airing or pilot episode. Mas marami pa yung ads at saka yung ratings ng Kimpaw. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa comment po ni Ma'am Rosa Vic Malinaw. Shoutout po Ma'am Rosa Vic. Maganda ng gabi. Mas magandang magpahinga muna ang Kimpaw sa showbiz at pagtuunan na lang ang pagbuo ng bagong pamilya. Showbiz is very toxic. Magpakasal na kayo Kim and Pao at magkaanak at marami kayong mapapaligaya lalo. Ang tanong, lahat po ba'y handa na? Alam niyo naman si Paolo, sa kanya rin po nang gali na kaya niyang i-give up ang kanya pong career para po sa love life. So once na makapag-decide na ang Kim Pao, once na makapag-decide na si Paolo Avellino, talagang give up na at magfo-focus na sa pamilya niya.
Ayan, ngayon, ready na po ba ang mga Kim Pao Lancia? Ready na ba ang lahat? Siyempre, hati ang reaction, pero mas maganda kasi kung lahat magiging handa, mga kakipi. Kasi, ganun din si Kim for sure. Siguro magsi-showtime na lang, pero okay lang din yun, at least araw-araw, di ba, napapanood po natin. Pero mahal din ni Kimi ang, ang pag-arte. So, siguro babalik at babalik din naman, si Kimi. Anyway, ayun, kung edad lang naman pong pag-uusapan natin, totoo na talagang nasa age na po sila ngayon ng pagsisettle down, gumawa ng sariling pamilya. Pero kung pangarap, career, ating pag-uusapan, hindi po ito tamang panahon. Kaya si Kimi nakapag-decide na mag-preserve muna ng kanyang eggs para ipagpatuloy ang kanyang career. Kasi yun palang kasagutan na yun eh. Sagot na yun para po sa ating lahat na hindi pa handa si Kimi sa ngayon. Kaya nagpa-preserve muna siya. Kasi iba talaga eh, yung career niya ngayon talagang may ibibigay pa, mga kipi. And kailangan po natin respetuhin yun. Dapat lagi po tayo may respeto. Samantala, sabi naman ni Latin Home Hunter, Miss Gandara, may sinabi si Sir EJ na pagbalik ng Kim Pao ay may malaking pasabog ang Kim Pao. Bakit parang nanahimik na? At yung sinabing long table last year pa yun, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Kim Pao forever, God bless, take care always. And eto na nga, Miss Lat and Home Hunter ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Patungkol sa sinabi ni Sir EJ na pagbalik ng Kim Pao ay may malaking pasabog. So, una nga akala ko, yung pagre-rehearse nila, yun na yung pasabog. Para sa Kim Pao's World Tour. Pero, dadalawang isip din ako, sigurado meron pa eh. Kasi hindi naman sasabihin pasabog kung talagang hindi po magwawala ang Kim Pao Lancia sa sobrang saya. At ito na nga, finally, hindi naman literally pagka-uwi, nasa airport pa lang, i-announce na agad-agad yung kanilang pasabog. So, basta, pag-uwi nila dito sa Pinas. And eto na ngayon, ngayong gabing ito, nangyayari na. Sapagkat ang Kim Pao ay ni-reveal na at in-announce na ang kanila pong next project together, which is ang Kopino. Which means Korean and Filipino. Ayan, ibig sabihin lang din ito, matutupad ang pangarap ni Kim na makapag-shoot sa ibang bansa, mga ka-Kim Pao. At the same time, ayan, may makaka-eksena din po na ilang Korean actors. So, diba, bongga tong project nila. And eto na nga ang sinasabi po ni Sir EJ sa atin na pagbalik po ng Kim Pao, mayroon silang pasabog. Finally, eto na yon. Finally, na-announce natin yung lagi pong sinasabi ni Sir EJ sa atin na magandang project nila Kim and Pao na nakakaiba para sa Kim Pao. And speaking of Sir Ichi, so alam niyo naman, diba nga mga ka-Kim Pao, na nung umalis si Kimi, sinabi niya na ang pag-alis ni Kimi at pagkawala ni Kimi ay mayroong kinalaman dito sa project na to or project na kanyang gagawin. May training siyang gagawin sa abroad. Yung iba hindi naniwala, lalo na nung lumabas ang balita na si Kim ay nag-aral sa Paris at yun ang kanyang ipinunta. Pero nga nagsabing huwag kayong gumawa ng fake news na training daw para sa project ng Kim Pao. Tapos ang totoo, nag-aral pala at para pala sa project ni Paolo at Nadine. So nasabihan patuloy na sinungaling. Pero yun pala ay may kinalaman talaga. Totoo nga ang sinabi ni Sir EJ. Well, hindi talaga ako nagduda sa sinabi ni Sir EJ kasi syempre siya nakakaalam niyan. Malapit po kay Kim. May kinalaman pala talaga ang project ng Kim Pao sa pagpunta niya sa Paris or sa kanya pong pagpakasyon. Kasi kung matatandaan ninyo, ang update ni Kimi ay tila nag-cooking lesson pa po siya sa Paris. So, yung cooking lesson na yun, buong akala ko nga magpapatayo ng resto si Kimi.
Pero eto na pala yung training na sinasabi ni Sir EJ kasi yung title po ng in-announce na project na Kim Pao ay Copy No, which is parang may konektado sa coffee. Kung iisipin yung mabuti, 'di ba? Copy No, Korean, Filipino, tapos ang pronunciations ay copy. Parang kape talaga. Tapos maybe merong cafe ang isang Pilipino sa Korea, ganon. Nagigets nyo ba yung aking sinasabi, yung point ko, mga kakimpaw? Basta parang ganon yung magiging istorya. Tingnan na lang din po natin, pero mukhang ito talaga yung training na ipinunta ni Kim. Ito yung kutob ko talaga, mga kakimpaw. Kaya tama ang sinabi ni Sir EJ. And sorry sa mga sorry kasi meron talaga mga Kimpaw fans na nagduda. May mga nagtampo pa nga kasi sabi, para daw sa project ng Kim Pao, kaya nandun si Kim sa Paris, kaya siya nag-abroad. Tapos yun pala, para sa project ni Paolo at Nadine. Grabe. Kasi nga may balita, di ba, na si Pao ay ginawa pong double ni Nadine. Si Kim ay ginawa pong double ni Nadine para sa kissing scene nilang dalawa ni Paolo. Kaya ayun, yun yung pinuputak ng butse ng ilan pong mga fans na nagtatampo para daw sa project nilang dalawa, tapos biglang boom sa project pala ni Nadine Lustre. So anong say ninyo? Anong palagay ninyo? Ano kayang istorya nitong na to? Project nila Kim and Paolo. Comment ka lang po kayo dyan sa baba. And are you agree ba sa mga naiisip ko? Yan. Iwan nyo nga lang dyan sa baba ang inyong reaction. And hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.